At huwag nating gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami at magka-alyansa rin tayo. Itong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. So, ma'am, may tanong pa dito. Tanong ito ng pitong media. Dito, ano. Sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng Bagong Alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not? Sa Alyansa rallies. Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, naghintay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos to, nagsisigawan na, nagkakaasa na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko Yung secretariat namin, sabi, Ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang uli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, Ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gable. Okay na rin yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Ayaw mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Bayaan natin. Wala talaga akong balak malira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman nyo sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nasa panig nila Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan Hindi mo talaga alam. So, huwag na natin sabihin na sinadya yan. Naku, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o ilagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mula sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent na lang ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Ano sabi ko? Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak kong gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, sumipot ako. At yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako. At pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko Sa totoo lang, nahihirapan ako. Hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. At maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta, tumayo rin ako doon sa impeachment, tapos nung last year, sa totoo lang, di ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala nyo yung People's Initiative, yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagot na sa ating demokrasya mga pangyayari, hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan.
Kaya, tinisan na lang po, okay lang, kung hindi ako dinanggit sa rally. Tutuan, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong issue to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako, at hindi lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at maganda, kinakalad ka, dinalandyaan sa kung saan, alayo-layo. Tayo nga galit na galit pag Pilipino, hinahatulan sa ibang bansa bakit natin papayagan dito mismo, kinuha. Parang ang hirap tanggapin. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin natin lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. Ma'am, marami nagtanong dito. Based sa nangyaring hearing nyo, the first hearing, anong conclusion nyo? Legal o illegal, irregular, or ang pagka-aresto at saka pagpadala sa Netherlands sa dating Pangulong? What is your conclusion? O meron ka ba? Well, Wilson, nakita mo na medyo mahaba, no? Yes. Tinapos ko na kasi nagutom na ako. Apat na ang nakikita ko sa mga testigo times 4 na sila. Kaya napilitan tayo tumigil. Pero marami pa rin tanong. Siguro bigyan niyo ako ng pagkakataon na himayin ng maigi at maglalabas na rin ako ng report o di kaya tatawag ako ng second hearing. Yes. Tinatanong nila kung may second hearing ba? Ang sinasabi ko, nahihirapan ang kumuha ng testigo, nakita naman ninyo. Yes. Yung gobyerno, kompleto, yung iba pang mga andon, puros opisyal. So, kinakailangan siguro at nananawagan ako na sana may ex-justice na nakakaintindi ng constitutional international law, yung mga practitioners and professor ng international law, sana tumulong na lang po sila para maintindihan natin kasi yung international law, hindi naman pangkaraniwan niya na araw-araw may abogadong na nakikipaglaban dyan. Tapos, gusto ko rin sana magsalita yung ibang kapulisan, yung ibang may maidadagdag sa mga pangyayari. Baka may DFA, wala kasi si Secretary Manalo, no? Sana dagdagan na lang ng kaalaman para sa ating lahat. So may schedule na possible? Wala pa eh. Iniisip ko nga kung hindi makabuo, maglalabas na lang ako ng committee report o kung Yes. ano man ang kailangan. Medyo maraming issue Kaya gusto ko maingat, isulat ko lang muna ng maayos. Kasi kailangan himayin. There are issues about international law and our jurisdiction, exercise of jurisdiction, Yes. membership under the ICC, our so-called commitments under the Interpol, the Yes. distinctions that all Filipinos have now become very Yes. Yes. familiar with. Itong tinatawag na diffusion versus yung ating red notice. Kung ano ba ang ibig sabihin ng bawat isa dyan. At syempre, yung nakita natin, kung may linabag sa batas, kung talaga bang kailangan at karapatan ng isang Pilipino, pumunta muna sa isang hukuman na Pilipino din para ma-extradite. O ibig ba sabihin, sinurrender? Legal ba na isurrender ang kapwa Pilipino ng basta na labag sa kanilang kagustuhan? Tapos yung mga karapatan ng akusado, talaga bang kinilala? So marami, hihimayin natin ng maigi para hindi tayo nagkakamali at hindi talagang hindi tayo masyadong ano bang tawag doon? Yung parang hindi maingat sa pagsusuri ng mga issue. Magulo kasi